Ang panimulang kwento ng Chapter 33, Shadowy Lord of 10,000 Monsters, naramdaman ni Suhong ang mabigat na daga ng titig nito. Ang pagkikita na iyon ang nagpamulat sa kanya kung gaano pa siya kahina. Kung ikukumpara sa mga experts sa Tier 9, ang kasalukuyan niyang Tier 2 strength ay walang-wala. Isang malalim na takot ang dumaong sa kanya nang maisip niya ang kanyang pamilya. Alam niya na kung ang isang nilalang na ganoon kalakas ay umatake sa Star City, wala siyang magagawa para protektahan ang kanyang tita at tito. Tinitingnan ng langit, nagpa siya si Suhong na lampasan ang kanyang mga limitasyon. Nangangakong magpapatuloy sa pag-breakthrough sa mga tiers hanggang sa maabot niya ang maalamat na King Realm. Samantala, binatiwan na ni Qing Tianli ang bagbog saradong Great Rock. Dahil alam nitong may malakas na backer ang beast ngayon. Hinayaan niya na itong makaalis. Galit na sumumpa ng higanti ang Great Rock habang lumilipad palayo. Nang makaalis ang beast, nagpasalamat si Qing Tianli na ang Lord of 10,000 Monsters ay nakatali sa isang lumang kasunduan sa mga tao. Na nagpipigil dito na umatake ng basta-basta. Sa kabila ng nakakatakot na aberya, nagtapos ang training camp nang walang anumang karagdagang gulo. Habang nagtitipon ang mga trainees sa tabi ng mga bus para bumalik. Isinuot ni Suhong ang kanyang backpack, sabik na makita ang kanyang tita at tito matapos ang isang buwang pagkawala. Sa mismong sandaling iyon, isang boses ang tumawag sa kanya. Patakbong lumapit sina Li Tu at Chen Shan para bumati. Masayang sinabi ni Li Tu na tiyak na magiging sikat si Suhong sa Star City. Ilang na ilang namang binanggit ni Chen Shan ang kanilang mga nakaraang issue. At nakiusap kay Suhong na huwag magtanim ng galit. Napabuntong hininga si Suhong. At sinabi sa kanila na hindi siya ganoon kababaw. Nang makabalik sila sa Star City, isang opisyal ang sumalubong sa mga estudyante. Binabati sila sa pagtatapos ng mahirap na training. Inanunsyo ng opisyal ang isang grand banquet sa estate ng City Lord upang ipagdiwang ang kanilang pagbabalik. Na may mga regalo para sa lahat. Habang nagbubunyi ang ibang mga trainees, ang pagod na si Suhong ay nagnanais na sana ay maaari niyang laktawan ang kaganapan at umuwi na lang. Kinalaunan, nagsimula nang dumating ang mga panauhin sa malaking estate ng City Lord. Ang marangyang banquet hall ay agad na napuno ng mga bisita. Tiyak na magiging sikat si Suhong sa Star City. Ilang na binanggit ni Chen Shan ang mga panauhin. Isang attendant ang magalang na naggabay sa dalawang kinakabahang bisita patungo sa kanilang mga upuan. Ang tito at tita ni Suhong ay nakaupo sa isang marangyang lamesa. Mukhang naiilang at parang hindi nababagay sa lugar. Napansin sila ng ilang mayayamang bisita. Hinuhusgahan ang kanilang simpleng kasuotan. Nagtaka ang mga ito kung bakit may mga migrant workers sa kaganapan. Nag-alala ang tita ni Suhong na baka mapahiya ang kanilang pamangkin sa kanilang kasuotan. Napabuntong hininga ang kanyang tito, sinasabing iyon na ang kanilang pinakamagandang damit ngunit inaming hindi na sana sila pumaroon. Naputol ang kanilang pag-aalala nang lumapit si Principal Lee ng No. 1 High School. Na mainit silang binati bilang mga kamag-anak ni Suhong. Nagulat sa atensyon mula sa isang napakahalagang tao. Kinakabahang sumagot ang mag-asawa sa bati. Mabait na sinabihan sila ni Principal Lee na mag-relax. Bigla, si Wu Lingxian, ang presidente ng Star City Martial Artist Association, ay nagmamadaling lumapit at masigasig na nakipagkamay sa tito. Malakas niyang pinuri si Suhong bilang ang pinaka-promising genius na nakita niya kailanman. Na nag-iwan sa tito na mas lalo pang natulala. Gulat na, napanood ng mga mayayamang bisita ang pagbati ng mga opisyal ng lungsod sa tila ordinaryong mag-asawa, nagtataka kung sino ba si Suhong. Samantala, sa gitnang lamesa, nagtipon ang pinakamakapangyarihang pinuno ng Star City. Ang ama ni Lin Xingyi ay magalang na nagbigay ng papuri sa City Lord. Inaasahang ang anak nito na si Wang Tiantuo ang madaling nakakuha ng unang pwesto. Huminto nang may kapakumbabaan ang City Lord sa papuri. Pinupuri ang mga anak ng ibang pamilya. Ang ama ni Xiaonan ay may kumpiyansang nangatwiran na ang isang Spirit Master ay mas malakas. Hinuhulaan na ang kanyang anak na babae ang mananalo ng unang pwesto. Inismiran ito ng ama ni Lin Xingyi, sinasabing ang bilis ng kanyang anak ay tatalunan ang pareho nilang mga anak. Ito ang nagpasimula ng isang mainit na argumento sa pagitan ng tatlong ama. Galit na hinampas ni Wang Ni ang lamesa,
Iginigiit na ang attack power ng kanyang anak ay nagpapatunay ng unang pwesto nito. Dahil ang dalawa pang mga patron ay nasa iisang lugar din. Habang ang dalawa pang mga patriarch ay gumaganti ng sagot. Patuloy silang mayabang na nagmamalaki na ang sarili nilang anak ay invincible. Mula sa malayo, tinanong ni Principal Lee si Wu Lingxian kung may plano ba siyang makialam. Tumanggi siya, at nagbiro na baka mabugbog niya lang ang mga ito kung kailangan niya pang pakinggan ang kanilang pagyayabang. May kumpiyansa niyang idinagdag na hindi na kailangang patigilan ang argumento, dahil kapag dumating na si Su Hong, tiyak na patahimikin ng mga ama. Nag-alinlangan si Principal Lee, ngunit nang isilang si Wu Lingxian, na sinabing ito ay intuition ng isang babae. Bigla, isang guard ang nagmamadaling nag-anunsyo na dumating na ang bus ng mga trainees. Sabik na makita ang pagbabalik ng kanyang anak. Ipinagmamalaking inimbitahan ng City Lord ang lahat sa labas upang salubungin ang itinuturing na Pride of Star City. Ang tatlong ama ay may kumpiyansang naghintay sa tabi ng red carpet. Ngunit naglaho ang kanilang mga ngiti nang bumaba ang kanilang mga anak sa bus. Sa halip na magmukhang mga kampyon, ang tatlong elites ay balot na balot ng mga bandages at pasa. Ang mga nanlulumong ama ay nagmamadaling lumapit sa kanilang mga anak, habang nagpapanak ang City Lord sa hitsura ng mukha ng kanyang anak. Tuyot na sinabi ni Lin Xingyi na si Wang Tiantuo ang pinakamatindi ang inabot dahil tumanggi itong sumuko. Natigilan ang mga ama, na humihiling na malaman kung sino ang nakatalo sa lahat ng kanilang mga henyong anak ng sabay-sabay. Mas lalong lumaki ang gulat ng maramdaman ng City Lord ang kanilang mga aura at napagtantong ang tatlo ay nag-breakthrough na. Naguluhan ang mga ama, nagtatanong kung anong uri ng monster ang lumitaw sa Star City. Ang tatlong elites ay tuluyang umamin sa kanilang pagkatalo. Sinabi ni Wang Tianfuo na ang lakas ng kanyang kalaban ay hamak na mas matindi. Ipinagtapat naman ni Lin Xingyi na talo siya sa speed, at ibinunyag ni Xiaonan na madali siyang tinalo sa spiritual power. Dahil sa trauma, nagbabala ang trio sa kanilang mga ama na ang nanalo ay isang ganap na monster at sinabihan silang tumingin sa bus. Habang may naririnig na mga yabag ng paa, ang natitira pang mga nagbabalik na trainees, na pare-pareho ring bogbog sarado, ay mabilis na bumuo ng dalawang maayos na hanay sa labas ng mga pinto. Kaswal na humakbang si Su Hong sa red carpet. Hawak ang kanyang spear at mukhang walang kaano-anong galos. Naiilang sa ipinapakitang senaryo ng ibang mga trainees. Ninais niya na sana ay maaari na lang siyang umuwi. Nang mapansin ang kanyang tita at tito sa crowd, agad silang tinawag ni Su Hong. Ang mga nakapaligid na elites ay natulala nang makita na ang kamangha-manghang henyo ay anak pala ng mga commoners. Habang gumagalaw ang crowd, natisod ang tita ni Su Hong. Ngunit bago pa man siya bumagsak, isang malambot na kislap ng spiritual energy ang sumalo sa kanya. Nagmamadaling lumapit si Su Hong, gamit ang kanyang telekinesis upang dahan-dahan siyang ibaba sa lupa. Mabilis niyang tiningnan kung nasaktan ba ang mga ito. Sa matinding pagkamangha, nakita nila si Su Hong. Namangha ang tito ni Su Hong sa teknika. Habang sinabi naman ng kanyang tita na maayos lang siya, nabuhayan ng loob. Inamin ng kanyang tito na nag-alala sila ng labis. Ngumiti si Su Hong at pinakalma sila. Nanunood sa pagpapakitang ito ng kapangyarihan. Nagulat ang City Lord at ang ama ni Xiaonan. Napagtantong si Su Hong ay isang tier 2 spirit master. Sa wakas ay naunawaan na ng ama ni Xiaonan kung bakit natalo ng ganoon kat hindi ang kanyang anak. Sa malapit, galit na itinuro ni na Principal Lee at President Wu Lingxian ang isa't isa. Parehong inaakusahan ng kabila sa pagtatago ng katayuan ni Su Hong bilang isang spirit master. Pagkatapos ay napagtanto nila na pareho pala silang walang kaalam-alam. Mabilis na lumulutang, nagmalaki si President Wu, na wala nang magtatangkang humamon sa kanya ngayon. Masaya rin si Principal Lee na nagbunyi na ang No. 1 high school ang magdodomina sa buong lungsod. Ang balita tungkol sa tunay na lakas ni Su Hong ay lumikha ng kaguluhan sa mga mayayamang bisita. Desperadong makuha ang kanyang magandang loob. Nagunahan sila sa kanilang mga phone upang tipunin ang kanyang impormasyon, mag-order ng mga regalo, at tawagan ang kanilang mga anak na babae papunta sa estate. Sa pag-asang makuha siya bilang isang manugang. Sinasamantala ang pagkakataon. Mabilis na nagpakuha ang City Lord sa isang attendant ng isang premium bank card at property deeds.
Lumapit kay Su-hong. Malakas niya itong pinuri bilang isang dragon among men at nag-alok sa kanya ng isang luxury villa at 3 milyon na cash. Ito ang opisyal na reward para sa unang pwesto. Ang ibang mga ama ay tahimik na isinumpa ang City Lord dahil sa pagiging isang sly old fox. Dahil alam nilang inimbento lang nito ang reward para bilhin ang katapatan ng bata. Iniunat ang kanyang kamay. Nangako ang City Lord na ganap na susuportahan si Su-hong sa hinaharap. Mabilis na pinag-isipan ni Su-hong ang kanyang mga opsyon. Alam niya na sinusubukan ng City Lord na makuha ang kanyang panig sa harap ng publiko. Ang pagtanggi sa regalo ay makaka-offend sa makapangyarihang tao, ngunit ang pagtanggap naman ay nangangahulugang may utang na loob siya rito at hindi niya matatanggihan ang mga hinaharap nitong hiling. At dito nagtatapos ang Chapter 33.